Sa Antique, di umano, may batang babae na may kakaibang kakayahan. Nakakalikha raw siya ng apoy sa pamamagitan lang ng kanyang isip. Parang pelikula nung araw sa Hollywood, Firestarter. Sa bayan ng San Jose sa Antique, parang apoy na kumalat ang tungkol sa isang 3 taong gulang na batang babae na di umano may kapangyarihan daw na lumikha ng apoy. Sa tuwing bibigkasin daw ng batang si Emma ang salitang apoy, di umano nagkakaroon daw ng sunog. Nagsasabi po siya kung meron pong bagay na masusunog. Tsaka nasusunog po talaga. Hanggang ngayon, hindi rin ako makapaniwala. Pero nakikita ko syempre, naniniwala na talaga ako. Natakot po kasi hindi ko man mapaliwanag kung ano ang nangyari sa anak ko. Ayon sa mga nakasaksi at naging biktima rin ng umano'y pagpapaapoy ni Emma, biglaan daw nung nagkasunog. Pebrero 21, yung dalaga kong anak umpisa nakakita doon sa may kusina namin. Sunod-sunod na. Lunes, tapos pagka Martes, pagka Merkulis, yung kalendar nakadikit sa dingding. Pag sabi ng bata, yung may apoy ang radyo, unan, ang kumot, banig, yung mga damit namin sa aparador, tinitingnan namin parang umaapoy. Mula dito yung sunog, papunta doon, umiikot ng ganon. Kaya lang, yung mga apoy, parang acetilin ba, nga gumaganon lang, tapos sumiklab. Natatakot ako kasi biglaan yung paglabas ng mga apoy. Hindi ko maintindihan kung saan nagagaling yun. Dahil sa kababalaghang nagaganap kay Emma, agad siyang pinabinyagan ng kanyang mga magulang. Pero bago pa raw magsimula ang pagbibinyag sa kanya, sa hindi malamang dahilan, nasunog ang bahagi ng bulletin board ng simbahan. In itself, yung nangyari doon, yung bumigla na lang lumitaw yung apoy, hindi ko rin ma-explain yun eh. Nanggaling siguro sa labas, merong talagang hindi lang natin ma-explain kung sino talaga gumagawa. But definitely hindi siya tao. Firestarter o pyrokinesis ang tawag sa kakayahan ng isang taong makalikha ng apoy sa pamamagitan lamang ng kanyang isipan. Noong dekada 80, naging paksa ito ng isang pelikula na pinagbidahan nung nooy batang si Drew Barrymore, halaw sa libro ni Stephen King. Ang kwento ng batang si Emma, unang na-cover ng GMA Iloilo correspondent na si Carol Velahio at ng kanyang cameraman o videographer na si Mark Villaluz. Nakita kami nag-aapoy talaga. Nakita ko rin nasunog yung underwear ng bata. Hindi ako pwedeng maniwalang medaya. Kasi paano mo ba isipin na yung isang ina, yun na yung mahirap na nga sila. Tapos gugustuhin pang masunog yung mga bagay-bagay sa paligid nila. Ang kamerang gamit noon ni Mark, bigla na lang daw nagloko. Tinuro yung kamera, kalayo-kalayo. Yung kalayo, apoy raw, sabi niya. Tapos nung tinignan ko, wala namang apoy. Chinek ko, wala namang sunog sa loob. So kinuha ko yung tape, pinalitan ko ng isang tape. Nag-record ako, error pa rin. Pero nung pagbalik namin dito sa city, nag-record na siya, okay na yung camera. Doon lang siya nasira. Kahit magdadalawang linggo nang hindi gumagawa ng apoy si Emma, naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa kanilang lugar, katulad ni SPO4 Manfredo Palcac na mismong makakapagpatunay raw sa kakaibang kapangyarihan ng bata. Parang nanindig din yung balahibo ko at saka medyo nangilabot din ako dahil first time ko rin itong naranasan na yung damit niya na nasusunog, nakikita namin. Yung tinapay na kinakain niya, na sinabi niyang sunog-sunog, bigla namang umapoy yung tinapay na kinakain.
Pero kamakailan lang, umugong ang balita. Ang tunay raw na may gawa ng mga panununog na ito, mga itim na duwende na nakatira raw sa punso sa likod ng bahay ni na Emma. Siguro nakikita niya kasi sinasabi niya kung asan, alam niya kung natutulog na yung mumo or nagigising na. Nagagalit daw po. At inuutos ko sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Si Pastor Edmundo Celis daw ang tuluyang nakapagpaalis sa mga duwende sa pamamagitan ng dasal at pag-aayuno. Evil spirit. Sa nakikita ko, mayroong hindi makikita na gumagawa ng apoy na parang palaging kasama yung bata na 3 years and 9 months old. Parang kasama niya. Kasi tuwing magsasabi siya na may sunog, sinasabi niyang item, puntahan mo at talagang may sunog. Hindi na siya ang gumagawa ng sunog. Samantala, nagsagawa rin ng sarili nilang investigasyon ang Bureau of Fire Protection ng bayan ng San Jose. Unexplained nga, naglapit kami sa expert, sa professional chemist. At saka sabi daw parang parang paranormal phenomenon. Gamit ang isang thermal camera o camera na kayang sumuri sa init ng isang lugar o sa katawan ng tao, minabuti rin naming gumawa ng sarili naming pagsisiyasat. Sinukat namin ang temperatura sa paligid ng bahay ni na Emma. So normal. Maging sa sinasabing bahay ng mga duwende, wala ring nai-record na kakaibang temperatura ang aming thermal camera. So everything is normal, wala namang mainit bukod dun sa siga na nakita natin. Sunod naman naming inalam kung may kakaibang init na taglay si Emma. Pero walang rumehistrong kakaibang temperatura sa thermal camera. Well, overall assessment nung kinuha nating thermal scanning dito sa lugar is wala akong nakitang kakaibang phenomenon. Ngunit ang paranormal expert na si Ada, naniniwalang may kakayanan si Emma na lumikha ng apoy. Meron siyang tinatawag na gift mismo from her past experiences, past life, tapos from above, na siyempre hindi naman pupunta yon pag walang mensahe na galing mismo sa God. Maging si Ada nga raw mismo, kaya rin makagawa ng apoy gamit lang ang kanyang isipan. Pero tanging mga kapwa psychic lang daw niya ang makakakita noon. Base naman sa reading ng aming thermal camera, mula sa normal na temperatura ng tao, biglang umakyat sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ulo ni Ada. Hindi ko na ma-explain kung bakit ako nakakuha ng ganun temperature. I would say na pambihirang pagkakataon dahil nahanapan ko rin siya ng maaring ibang source pa. Pero so far wala akong nakita dahil doon lang ako nakatutok. Hindi posible na ang isang tao makasimula ng apoy. Mayroon mga phenomena na talagang spontaneous combustion. Kasi nga meron kang mataas na temperatura, meron kang oxygen, at meron ka namang fuel. Yun na yung tatlong kailangan mo para ka magka-apoy. Merong spark, merong mag-i-ignite. Para naman sa psychiatrist na si Dr. Carmelita Erispe, normal lang daw sa isang bata na gumawa ng iba't ibang mga hindi pangkaraniwang tauhan o eksena sa kanyang isipan. Para sa 3 taong bata, meron silang mga imaginary friends. Kung yung parents niya hindi emotionally and psychologically stable and mature para magpalaki sa kanya ng maayos, dagdag pa dyan yung economic situation nila, may possibility na magkaroon siya ng psychological problems later on kung hindi matutulungan. Sa kasalukuyan, hindi pinapalabas ng kanyang mga magulang si Emma. Umumukok na lang. Hindi na siya makapaglaro, hindi na siya makapanood ng TV sa kabilang bahay, dito na lang. Pati na ang pamamasada ng tricycle ng ama ni Emma, natigil din. Pinababayaan na lang para walang may mga chismis, walang kaaway. Kasi kami lang dito na magpamilya.
Umaasa na lamang daw sila na darating din ang araw na mainit man silang pinag-uusapan ngayon, parang apoy ding mamamatay ang mga kwento-kwento tungkol sa kanilang pamilya. Hindi nga ba't kabawal-bawalan sa atin, lalo na sa mga bata, ang paglalaro ng apoy? Dahil sa kapangyarihang taglay nito, lahat ng bagay kaya nitong tupukin, kahit pa ang ating paniniwala.